Hello mga kabesabes! Welcome! Tagal kong hindi nakapag-upload ng mga vlogs dito sa aking YouTube. Ang tagal niyang nanahimik talaga. So, ngayon, gusto kong ibalik natin tong YouTube natin kasi walang pinagkakabalahan sa ngayon. Umiinom ng gatas. Hindi makatulog sa gabi. Yes guys, sa dami ng mga iniisip, hindi makatulog sa gabi. Ang hirap. Ang hirap ng madaming iniisip. Kasi guys, ilang buwan na ako dito sa Pilipinas. Tsaka gusto ko nang sumunod sa asawa ko sa lugar nila. Pero ang tagal ng processing dito sa atin. Oh, may ikakwento pala ako sa inyo guys. Kasi ngayon kumukuha talaga ako ng paunti-unti ng mga papers ko. Kasi gusto ko ngang sumunod na doon sa lugar ng asawa ko. Kaya lang guys, alam niyo naman sa atin, diba? Yung mga papers natin ba, ang tagal ng processing. Kagaya na lang ng kumuha ka ng merit certificate dito sa lugar namin. Kasi hindi, yes, taga dito, dito ako nakatira, pero hindi dito na-registered yung kasal ko. Hindi dito na-registered kung saan ako. So, pumunta ako ng munisipyo. Kumuha ko ng merit certificate doon kasi kailangan ko yon sa pagpavisa. Tapos, ang sabi sa akin, 9 months ko bago makuha. So, grabe, 9 months. Mag-antay ka ng 9 months dito sa Philippines para lang makasunod ka doon. So, di ba parang, wow. Ang habang, panahon. So, ang ginawa ko, nag-ano ako ng online. Pwede naman pala sa online eh. Kumuha ko sa online ng merit certificate. After 5 days, nandito na sa akin, na-deliver na sa akin. So, ngayon naman po, ang pinaayos ko yung passport ko. Kasi papa-change natin from single to married. Kasi nga, married na tayo. So, kailangan na natin ipa-change ang ating mga requirements or papers. Mga ID. Ito pa, may isang nagsabi sa akin na syempre, di ba, foreigner yung napangasawa natin. Kasi ang nasa isip talaga ng mga Pilipino pag foreigner yung napangasawa natin, syempre, may pera, ganun. Pero ngayon ko lang po talaga naisip at nakaka-relate sa ibang mga Pilipina pag nagbablog sila or nakikita ko sa internet yung sinasabi nilang may sinasabihan sila na, nakaangat na sa buhay kasi nakapangasawa ng foreigner, which is hindi po talaga totoo kasi sila parang sa atin lang din. Ang kaibahan lang talaga nila is masipag sila. Yung may pera pa, gusto na nilang magtrabaho. Hindi talaga sila nawawala ng pera. Ayun na nga. So, hindi po totoo yung mga salitain ganyan, tissue. Iba yung napangasawa, foreigner, tapos ang dami mo, mapera ka na. Kasi ang iba talaga yun, kahit mga friend ko dun sa province, gano'n ang sinasabi, swerte ako kasi nakapangasawa ako ng foreigner. Pero, guys, swerte ako kasi masipag yung asawa ko, syempre. Pero, kagaya lang din natin sila na kumakayod, naghahanap buhay para magkapera. Ganon. Tanggalin natin sa isip natin na pag tayo nakaano sa kay AFAM mayaman na, no, hindi po ganon. Pero ngayon gusto ko ulit maging active sa YouTube at sana po tulungan niyo ako maging active ulit sa YouTube. Iibahin ko na yung sinishare ko dito. I-share ko na yung buhay ko.
as a married. Happy or sad, isi-share ko sa inyo guys. Thank you guys. Thank you for watching. Next time ulit.